Laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Tapos na. Pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi nahahawak ng anumang posisyon sa gabinete, iginagalang ni PBBM. National Capital Region Police Office ilalagay sa full alert status simula sa Linggo para sa sona ng Pangulo. Philippine National Police gagamit ng anti-drone gun para sa mga magpipilit magpalipad ng drone sa paligid ng batasan pambansa at Commonwealth area. Pagbaba sa presyo ng bigas, inaasahang mararamdaman na sa mga susunod na linggo. Trial period sa pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas, planong palawigin ng Department of Agriculture. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo pinagsabihan ng ilang senador matapos sa mga pasarengke na Senators Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian kaugnay ng mga issue sa kanyang pagkatao at umano'y koneksyon sa Pogo. Pamilyang Pilipino na nakaramdam sila ay mahirap dumami pa noong ikalawang quarter ng 2024 ayon sa Social Weather Station Survey. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ilang araw bago ang State of the Nation Address o SONA, abala pa rin ang Pangulo sa pagdalo sa ilang aktibidad sa labas ng Metro Manila. Kanina pinangunahan ni PBBM ang pagpapasinaya sa ilang proyekto sa Ilocos Norte. Sasamantalahin naman ng Pangulo ang weekend upang reviewing mabuti ang natapos na talumpati para sa kanyang ikatlong SONA. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pero yung kabuuan nung speech ko tapos na. Fine-tuning na ng mga ginagawa namin. Ayusin namin yan lahat bukas at saka hanggang linggo. Para sa zona sa Lunes. Natapos na ang laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address sa Lunes, July 22. Ayon kay Pangulong Marcos, ilalaan na niya ang Sabado at Linggo para matignang mabuti ang nilalaman ng kanyang ikatlong ulat sa bayan. Ayon kay PBBM, marami siyang gustong sabihin at tayo rin naman niyang humaba ang kanyang talumpati. Kaya naman ang ibang detalye, ipapaliwanag na lamang anya ng kanyang mga kalihim. Ang problema, napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan natin yung prioritize na ng lahat. Tapos pwede makapag-explain ang ating mga sekretary dun sa mga detalye. Nirerespeto naman ni Pangulong Marcos ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi na kumuha ng anumang posisyon sa gabinete. I don't believe that. That's your position. Thank you, sir. Ngayong araw, naging abala si Pangulong Marcos sa pag-iikot sa ilang probinsya sa norte. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng Sulvex Small Reservoir Irrigation Project sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang small dam na ito ay pakikinabangan ng 1,045 na mga magsasaka mula sa 10 barangay ng probinsya. Bukod sa magpapataas ito sa produksyon ng agrikultura, makatutulong rin ang naturang pasilidad upang mabawasan ang mga pagbaha sa mga mabababang komunidad sa pamamagitan ng pag-impound ng mga tubig ulan o sa bagyo para magamit bilang irigasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, may potensyal rin ang lugar upang maging tourist spot at nararapat anya na magtayo pa ng ganitong mga klaseng dam sa iba't ibang lugar ng bansa. Dinaluan rin ni PBBM ang turnover ng rice processing system sa munisipalidad ng Pidig sa Ilocos Norte. Ang processing system na ito ay state-of-the-art na multi-stage rice mill na mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Magbibigay daan naman ito upang mas mapataas ang produksyon ng palay sa riyon. Kinilala ng Pangulo ang halaga ng pasilidad na ito. Ito yung isa sa mahalaga na aspeto doon sa ating tinatawag ng value chain. Dahil kung isipin natin, kung wala ito, kung wala tayong processing, unang-una, yung drying natin, nandyan na naman sa kalsada, nandyan na naman sa basketball court, nandyan na naman kung saan-saan. Bukod rito, namahagi rin ng tulong si Pangulong Marcos sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng matinding tagtuyot sa probinsya ng Apayao at Pangasinan.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magtataas ng alerto ang National Capital Region Police Office simula sa Linggo, isang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaninang umaga, nagsagawa na ng send-off ceremony ang Quezon City Police District ng mga tauhan ng iba't ibang law enforcement agency na madedeploy para sa sona ng Pangulo. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We are fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo na, this is a major event, national event ito, no less than the President. And imagine, ilan yung participants or audience and or yun na andon sa activity area. Dinagdagan ng Philippine National Police ang ipapakalat na security forces para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa 22,000, ginawa itong 23,000 bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad. Kabilang sa mga i-deploy ay mga tauhan ng Joint Task Force National Capital Region, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protection, Local Government Unit, mga tauhan ng PNP gaya ng SWAT, Special Action Force, Explosive and Ordnance Division, medical teams at Civil Disturbance Management. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Jose Milencio Nartates Jr., magsisimula na ang skeletal deployment ngayong araw sa Commonwealth Area at paligid ng Batasan Complex. Simula na tayo ngayon. Itong ceremonial send-off, ito yung skeletal, nagdi-deploy na tayo. Ang deployment, ang puwersa natin is of course may warm bodies at merong support groups yan, including the administrative support. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drone sa loob ng 10-kilometer radius mula sa House of Representatives. Sinabi ni QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, gagamit sila ng anti-drone gun para pabagsakin ang mga lumilipad na unauthorized drone. As a matter of standard operating procedure, yung 10-kilometer radius ng HOR is considered as no-fly zone. No? So lahat ng mga drones na makikita within 10-kilometer radius ay isushoot down natin or ating i-disabled at i-confiscate natin, and kung may na-violate siyang batas, then we will file necessary criminal charges. Muli ding ipinaalala ng NCRPO ang pag-iral ng gun ban mula July 20 hanggang July 22 sa Metro Manila. Ang ating Chief PNP ay nagkansela and or kinansel ang effectivity ng permit to carry for 3 days. That is Saturday, Sunday, and Monday. Monday is July 22. So 3 araw kanselado or the PTC4 is not in effect in Metro Manila. So pinapaalalahan na natin ang mga biyahero natin or yung mga merong permit to carry ang mga baril nila na kababayan natin na wag na nilang dalhin yung armas nila, including yung merong shoot pest or so. Kinumpirma naman ni Department of Public Order and Safety Head, retired Brigadier General Elmo Santiago, na nag-apply na ng permit to rally ang grupong bayan at isang pro-government rallyist. Ang pwede lang ibigay talaga yung Tandang Sora kasi yun ang template namin for several years na. Halos 4 na taon na sunod-sunod yun. Pero open pa rin kami. Kailangan pag-usapan mahirap yung hindi magkaintindihan Ini-insist kasi nila yung St. Peter, and apparently ang security forces natin, dinideny nila yung venue na hinihingi nila. Patuloy din ang babala ng QCPD sa mga militante na magsusunog ng FVG. Tayo ay nananawagan sa lahat ng mga protesters na huwag po nating gawin yung pagsusunog ng anumang bagay or effigy sa kakalsadahan, sapagkat unang-una, ito po ay ipinagbabawal ng batas, yung BP 880, Section 13, Paragraph 3 in particular. Pangalawa, ito po ay isang fire hazard sapagkat yung apoy na manggagaling dito sa sinunog na effigy ay maaaring lumaki. Panawagan ng QCPD sa mga motorista
Iwasan ng Commonwealth, IBP Road at Batasan San Mateo Road upang hindi maabala sa posibleng mabigat na daloy ng sasakyan sa Lunes. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino ang murang bigas. Sa pagtaya naman ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, mararamdaman na ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Ito ay epekto ng pagbabawas sa taripa ng mga inaangkat na bigas sa ibang bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Na-expect po namin, ma'am, itong week na to, magkakaroon na po tayo ng mga incoming po. At sa 15% po yung tariff, ito naman po mga 25% na broken po, yung well milled. Ito po inaasahan po natin makikita sa market po at 45 pesos po per kilo. Araw ng Biyernes, araw ng murang bigas. Andito tayo ngayon sa isa sa mga kadiwa center sa Quezon City. Alas 7 pa lang ng umaga pero ang haba na ng pila para sa 29 pesos kada kilo ng bigas. Para sa mga tulad ni na Ma'am Julie, may senior citizen na mister at Remigildo Capcion, isang person with disability. Kailangang gumising ng maaga ngayong araw para makabili ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa kanila, malaki ang tulong ng murang bigas na alok sa Kadiwa Center. 60 at saka kung bibili kami ng mga 60 kasi wala na kami pambiling ulam. At least sa 29 makakabili pa kami ng ulam, mayroon pa kami maitatabi lalo na ngayon pasukan na. Malaking bagay talaga sa amin ito. Kaya sana mababaan pa. Yun pa ang pangarap namin. Ay, malaki may tulong mo kasi medyo malaki-laki rin na itipid namin dyan sa bawat per kilo. Sa kasalukuyan, ang nasa mahirap na sektor gaya ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, senior citizens, PWDs at solo parents ang maaaring makabili sa murang bigas sa 10 Kadiwa stores dito sa Metro Manila at Bulacan tuwing Biyernes hanggang Linggo. Sa pagtaya naman ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, sa mga susunod na linggo, magsisimula ng maramdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Epekto ito ng pagtatapyas ng taripa sa mga inaangkat na bigas mula sa ibang bansa. Tahan po natin, ma'am, sa susunod na mga linggo, mararamdaman po natin sa market. Plano namang palawigin ng Department of Agriculture ang trial period sa pagbebenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas ng isa pang taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nais nilang makalikom ng mas maraming datos at pananaw upang mapanatili ang programa. Nakasaad din sa inilabas na pahayag ng DA Chief, kailangan nilang malaman kung ano ang mga dapat pang gawin upang makapagbenta pa ng ganito kamurang bigas. Sinabi ni Secretary Laurel na hindi kakayanin ng 1 o 2 buwan ang pangangalap ng datos mula sa mga magsasaka hanggang sa rice retailers. Nais sana nilang mabatid ang buong proseso o chain mula sa pagbili ng punla, pagtatanim, pagbili at paggamit ng pataba, pag-aani, pag-iimbak hanggang sa pagbebenta para makita kung saan sila maaaring makatipid upang mapanatili ang murang bigas. Samantala, determinado pa rin ang Kamara na maaprubahan ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law o RTL. Ayon kay House Deputy Majority Leader, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, hindi lang ito para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado, kundi para rin sa mga magsasaka. Kailangan pa rin siguro ipasa yun yung RTL. Kasi yung RTL is not just the lowering of rice prices Pati kasama na dyan, pati yung mga ayuda para sa mga farmers ongoing, pati yung mga taxes sa mga importation of rice. Kasama lahat yun sa package So it's not only, so itutuloy natin, we have to do that. And hanggang madating natin target. Nakapasa na ang panukalang batas sa House of Representatives, subalit dinidinig pa ang panukala sa Senado. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pupuntahan ng Commission on Elections o COMELEC sa susunod na linggo ang bayan ng Banban kaugnay sa kanilang investigasyon kay suspended Mayor Alice Guo. Samantala, umaasa naman ang COMELEC na mabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ang kahalagahan ng pagboto ng ating mga kababayan sa 2025 elections. Ito ang balita ni Dante Amento. Para walang masabing iilan lang ang pinagbasihan po ng COMELEC, titingnan din po namin yung mga fingerprints na yon. Hindi po namin pwedeng ipadala kasi sa Maynila, kaya na kailangan talagang sadyain at puntahan ang ating po mga examiners o eksperto.
Inaasahang matatapos na sa susunod na linggo ang investigasyon ng Commission on Elections Fact-Finding Team kay suspended Bamban Mayor Alice Go. Sa darating na Miyerkules, July 24, pupunta ang COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia sa bayan ng Bamban. Ayon kay Garcia, susuriin ng komisyon ang fingerprints ni Mayor Go doon noong 2022 national and local elections at 2023 barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ay itutugma ng COMELEC sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI. Nilinaw ng COMELEC na hindi ito pagbibigay ng espesyal na atensyon sa kaso ni Go, kundi para maresolba ang isyu ng posibleng pagsisinungaling nito sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Batay sa resulta ng investigasyon ng NBI, si Mayor Go at isang Chinese national na nagngangalang Go Huaping ay iisang tao lamang. Tiniyak ni Chairman Garcia na bibigyan nila ng due process ang alkalde. Kapag po ang isang tao nagsabi na siya ay Filipino citizen at siya naman pala ay hindi, halimbawa, yan po yung misrepresentation. Ang isang tao nagsabi na siya ay nasa tamang edad doon sa posisyon na kanyang tinatakbuhan, yun naman pala ay hindi. Yan po ay misrepresentation. So, yan po ay mga pagsisinungaling na may relasyon mismo sa kwalifikasyon sa opisina. Samantala ay nihayag naman ni Chairman Garcia ang kanyang pag-asa sa darating na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ay mabanggit ang pakikiisa o pagboto ng ating mga kababayan sa darating na 2025 elections. Mahalagaan niya ang partisipasyon ng mga botante hindi lang para sa demokrasya kundi kung sino ang mga nararapat uupo sa pwesto at hinahangad na mabuti para sa bansa. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa COMELEC bilang nangunguna sa pagsasagawa ng halalan. Kahit man lang isang statement na magsasabing ang Pilipino dapat mag-participate sa 2025 elections. Huwag sasayangin ang boto ng bawat isa. Binigyang diin ng komisyon kahit pa may mga aligasyon na ibinabato sa kanila ay hindi sila papaapekto dahil tiyak na sila rin ang masisisi kapag nagkaroon ng problema sa parating na halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumepensa ang isang mambabatas na sa inilabas sa pahayag ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo kung saan kinwestiyon nito ang umano'y pag-focus sa kanya ng mga senador. Sagot naman ng liderato ng Senado, wala sa lugar si Mayor Guo para pagsabihan ang mga mambabatas. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Ito ang buwelta ni Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros sa inilabas na pahayag ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang Facebook post, sinabi ni Mayor Guo na ikinalulungkot niya na hindi siya nakadalo sa nakaraang mga pagdinig ng Senado dahil umano sa pagod at trauma. Anya, prioridad na niya ngayon ang kanyang kalusugan at peace of mind para tugunan ang mga kasong inihain laban sa kanya. Ngunit nababahala umano siya kung bakit tila fixated o nakatuon sa kanya sina Senators Hontiveros at Sherwin Gatchalian. Kung may ebidensya anya ang dalawang senador laban sa kanya, handa umano siyang harapin ang mga ito sa korte. Dagdag ni Guo, ayaw umano niyang magamit ng sinuman para sa kanilang ambisyon sa politika at nanawagan sa mga senador na tutukan na lang ang mga kritikal na issue sa bansa imbes na patuloy umano siyang bantaan na aarestuhin at akusahan na konektado sa mga krimen sa Pogo na hindi umano totoo at walang basehan. Tanong pa ng suspendidong alkalde, siya raw ba ang pinakamalaking problema ng bansa o ginagamit lamang siya para sa popularidad kaya ayaw siyang tantanan ng dalawang senador. Itinanggi rin ito na siya ang nasa likod ng umano'y death threat laban kay Senator Gatchalian. Wala umano siyang kapasidad na manakit ni Numan dahil siya umano mismo nakatatanggap na ng banta sa buhay. Ayon naman kay Senator Hontiveros, mas magkakaroon ng katahimikan ng loob ang alkalde kung sasagutin ito ang mga tanong tungkol sa kanya. Mayor Alice Guo o Guo Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsusocial media. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka nalang iiwas sa mga tanong? Para kay Senate President Francis Cheese Escudero, karapatan ni Mayor Guo na ipagtanggol ang kanyang sarili bilang siyang nadidiin sa issue. Pero giit ng Senate leader, hindi dapat pagsabihan ng alkalde ang mga senador sa kanilang dapat gawin. Wala sa lugar pagsabihan sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya.
pero hindi rin niya pwedeng ipersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni numan, higit pa sa sinumang miyembro ng Senado. Tinuligsa rin ni Senator Escudero ang pahayag ng suspendidong alkalde na sa korte ito handang humarap para sa isang patas na paglilitis. Karapatan niyang sabihin yan, pero unawain at intindihin niya na wala siya sa lugar na mamili kung ano ang pupuntahan at hindi pupuntahan base sa kanyang personal na ideya. Kung nag-issue ng warrant ang Senado, dumaan yan sa proseso. May pinagdaan ng mga rason din yan bago naman na-issue yung warrant. Mag-iisang linggo na mula nang ipinag-utos ng Senado na arestuhin si suspended Mayor Go. Pero sa ngayon, tanging ang dati niyang accountant na si Nancy Gamo ang nakadetene ngayon dito sa Senado. Ayon kay Senate President Escudero, ipinauubayan na niya kay Senator Hontiveros kung pagbibigyan ng hiling ni Gamo na pauwiin na muna siya o agad na magpatawag ng pagdinig na una nang itinakda sa July 29. Sa susunod na linggo, posibleng ilabas ng Senado ang resulta ng review nito kung papayagan si Gamo at iba pang resource persons na idedetene sa Senado na gumamit ng gadgets gaya ng cellphone. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maging operational muli ang nasirang navigational gate sa Navotas City hanggang sa August 17. Ayon sa MMDA, sa ngayon ay hindi pa matukoy kung magkano ang kinakailangang halaga para maisaayos ang navigational gate, pero nasa 300 million pesos na pondo ang inilaan ng gobyerno para sa rehabilitasyon nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Hopefully by August 17, operational na ulit siya. Isa sa ilalim na sa 2 linggong dredging ang nasirang navigational gate sa Navotas City para maiangat ito mula sa tubig. August 2 inaasahang matatapos ito. Dito pa lang din malalaman ang kabuuang pinsala ng navigational gate at kung magkano ang magagastos dito. Ayon sa MMDA, sa ngayon wala pang eksaktong halaga kung magkano ang magagastos para sa gagawing repair ng nasirang navigational gate. Matutukoy lamang kung magkano ang gagastusin kapag nailagay na sa open position o nakaangat na sa tubig ang mismong navigational gate. May mga cracks po yan, although hindi ganong kalinaw. Anyway, tinanong ko po kanina yung may-ari ng o representative ng may-ari ng bangka. Normally naman daw may insurance sila. So sinabi namin na upon assessment ng extent ng damage, magki-claim po tayo doon sa insurance company ng bangka. Kapag nagsimula ang dredging, gagawin naman ang mga pyesa na ipapalit sa arm ng mismong gate na nagpapaangat dito. During the 2-week period na dinidredge ito, ipafabricate na po yung necessary na mga pyesa, particularly yung mga na-damage na pyesa ng arm para po ma-operate siya, mabuksan at masara. Pagkatapos ng 2 linggong dredging, tsaka palang gagawin ang mismong pagkukumpuni upang tuluyan na itong magamit. Gayunman, ipinaliwanag ng MMDA na maaaring maantala ang pagsasaayos nito dahil sa high tide, lalo na kapag maulan. Ayon kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval at Navotas City Mayor John Ray Chanco, lumala na ang baha sa ilang mga barangay sa kanilang mga nasasakupan mula nang masira ang navigational gate. Yun talaga ang naghaharang nung pinaka-high tide. So marami apektado, like syempre we have around 3,000 to 4,000 families affected. Yung pagpasok nila sa trabaho, pagpasok nila sa school, yung mga kabuhayang inaasahan nila dahil minsan yung buong first floor o kung mas mataas pa, lubog sa tubig, sira yung mga gamit nila. Very critical po itong navigational gate po natin. Kasi itong navigational gate, major component po siya nung Kamanava Flood Control Project. Kahit nandyan po yung dike tsaka mga pumping station, kung sira po yung nav gate, talagang papasok po yung tubig.
May nakalaang halos 300 million pesos na pondo sa 2024 budget ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng Navotas Navigational Gate. Pero dahil nasira ito, ilalaan muna ang pondo sa gagawing repair para dito. Nasira ang nasabing navigational gate matapos natamaan ng sumadsad na barge sa may Navotas noong June 7. Ang navigational gate ang nagsisilbing pamigil para hindi makapasok sa Malabon at Navotas ang tubig na nanggagaling sa Manila Bay lalo na kung high tide. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglalagay ng wheelchair lift sa Philam Station ng EDSA Busway. Ito ay matapos na ulanin ng mga kritisismo ang matarik na PWD ramp sa naturang estasyon ng EDSA Carousel. Kanina ipinakita ng MMDA ang itsura ng magiging plano kung saan naabuti ng 1 hanggang 2 buwan bago ito matapos. From the footbridge, ilalagay na po natin ito para from the footbridge, isasakay po yung naka-wheelchair at ibababa na po siya doon sa ground level. Kami po ay humihingi ng pangunawa dahil talagang limited po yung space. Baka sabihin nyo naman po, bakit hindi nyo pa inisip yan before? Hindi po kasi kasama yan sa plano na na-approve at doon sa budget. Pero again, na-accommodate po tayo na ma-include itong wheelchair lift at no additional cost sa ating gobyerno. Nauna nang inulan ng mga kritisismo ang nasabing PWD ramp dahil sa umano'y pagiging matarik nito. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula Perth, Australia. Tinanggap ni dating US President Donald Trump ang Republican presidential nomination para sa 2024 election. Ayon naman kay Trump, kailangang malunasan ang division o pagkakawatak-watak ng bansa. Ito ang balita ni Tony Cons. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Opisyal nang tinanggap ni Republican nominee Donald Trump ang nominasyon sa pagkapangulo ng kanyang partido. Naging emosyonal ang simula ng talumpati ng dating Pangulo nang kanyang ikwento ang pagtangkang assassination laban sa kanya. Ilang araw ito bago ang Republican National Convention. Binigyan din ni Trump na sa harap ng mainit na political climate sa bansa, kailangang magkaisa ang mga mamamayan para sa ikauunlad ng bansa. We are one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Malaking bahagi naman ng talumpati ng Republican standard bearer ang tumalakay sa pagkakaiba ng polisiya nito sa incumbent President Joe Biden. Ayon kay Trump, walang karagdagang tax na makikita sa kanyang administrasyon kung siya ang mananalo sa eleksyon. Aalisin niya rin ang mga tax na ipinasa ng Biden administration at ipinangako rin ito na hindi dapat mabigyan ng tax ang tip na tinatanggap ng mga nagtatrabaho sa hospitality industry gaya ng waiters. Sisiguruhin din ni Trump na hindi maaabuso ang US industries mula sa unfair trade practices ng ibang bansa gaya ng China. Papatawan din ng halos 200% tariff ang electric vehicles na papasok mula sa China sa bagong Trump administration. Bibigyan din niya ng mas prioridad ang fossil fuel industry kaysa sa renewable energy.
Dagdag pa ni Trump, sa unang araw ng kanyang panunungkulan ay isasara ng kanyang administrasyon ang border nito sa illegal immigrants at sisimulan agad ang fossil fuel drilling. So tonight, I make this pledge to the great people of America. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates, and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill. Sa pinakahuling survey, nangunguna na si Trump sa 4 mula sa 6 na swing state na Pennsylvania, Arizona, Nevada at Wisconsin kung saan nanalo si Biden noong 2020 election. Sonicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado ngayon ng global IT outage ang ilang mga bansa, partikular na sa United Kingdom, Estados Unidos, Australia at iba pang bansa. Base sa ilang international reports, sinasabing nakararanas ngayon ng outage ang Microsoft dahilan upang mapuwersa na itigil ang operasyon ng ilang mga bangko. Habang kanselado rin ang biyahe ng ilang flights, maging ang biyahe ng mga tren. Gayon din ang ilang news channel at telecommunications company. Bandang 3:00 rin ng hapon kanina nang magpalabas ng advisory na ang Cebu Pacific hinggil sa nararanasang technical issue sa kanilang system bunsod ng Microsoft outage. Maging ang ilang bangko rin sa Pilipinas kanina ay naapektuhan ng aberya. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng otoridad ang insidente habang patuloy pang inaayos ang nangyaring global IT outage. Aabot sa 784 na mga person deprived of liberty o PDL ang pinalaya ngayong araw ng Bureau of Corrections kaalinsabay ng Nelson Mandela International Day. Ayon sa Bucor, ang mga pinalayang PDL ay nagmula sa iba't ibang mga piitan at penal farms sa buong bansa. Higit 400 sa mga ito ay naipagsilbi na ang kanilang maximum sentences, habang ang iba naman ay napawalang sala, may nabigyan ng parole at ginawaran ng executive clemency. Si Nelson Mandela ay dating presidente ng South Africa na nakulong sa loob ng 27 taon dahil sa pagtutol nito sa apartheid system kung saan pinaghihiwalay ang mga tao depende sa racial o ethnic criteria. Mas maraming Pilipinong pamilya ang nagsabing nakararamdam sila ay mahirap. Base ito sa second quarter Self-Rated Poverty Survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mahirap. Nasa liber pa rin ang mahirap. Kumbaga, kumikita din, parang patas din lang. Kulang pa talaga. Hindi pa talaga sapat. Sa pakiramdam ng pamilya ni Mirna, isang senior citizen mula sa Quezon City, kabilang sila sa mahihirap na mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Nanay Mirna, bagamat nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw, kulang pa rin ang sweldo ng kanyang asawa na isang houseboy at anak na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, lalo na kung sakaling may magkasakit pa sa kanila. Sa minimum na sahod ng dalawa, wala na silang naiipon at talagang sagad na sagad ang kita para lang sa mga araw-araw na gastusin. Sabi ko nga, kahit anong budget natin, hindi nagkakasya. Kung baga, parang guma, nasigi lang ang inat natin. Wala, hatak lang ng hanat para makarating sa sahod na naman. Pagdating na naman ng sahod, siyempre, i-divide mo na. Bayad sa kuryente, bayad sa ilaw, sa tubig, bayad pa kung saan mga babayaran mo. Iyan na naman, para ka na naman maghatak na naman ng makarating na naman ulit. At para makatulong, may pagkakataon na napipilitan siyang mag-sideline rin ng paglalabada. Isa lang si Aling Mirna at kanyang pamilya sa 58% ng Filipino household na nagsasabing pakiramdam nila ay mahirap sila base sa datos ng pinakahuling Social Weather Station Survey na isinagawa noong June 23 hanggang July 1, 2024. Ayon sa SWS, ang 58% ay kumakatawan sa 16 na milyong household sa bansa. Ito ay 12% mas mataas sa 46% na naitala noong March 2024. Naitala naman ng 12% ang itinuturing ang kanilang sarili bilang borderline ng mahirap at hindi mahirap, habang 30% ang tingin sa kanilang sarili ay hindi mahirap o not poor. At sa inaabangang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahan ni Nanay Mirna na bibigyang pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang mga bagay na nagpapahirap sa kanila, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi baga niya ay ang bigas unang-unang ibababa, mga presyo ng ganito, pero parang hindi natupad. Sa isang presidente talaga, kung ano ang ipinangako, iyon ang gusto namin makita na matupad. Ang Department of Social Welfare and Development nananatiling nakatutok sa pag-aangat ng antas ng pamumuhay at kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling maghaharap ang AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers para sa Game 2 Best of 3 Series Championship ng UVL Season 2 sa Smart Araneta Coliseum sa darating na linggo. Nagpahayag naman ng suporta ang mga beneficiary ng AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers sa nalalapit na championship round. Ilang government services din ang available sa UVL Season 2 Finals. Ito ang balita ni Hari Ilaga. Muling maghaharap ang PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner para sa UNTV Volleyball League Season 2 Finals Game 2. Matapos makuha ng PNP ang makapigil hiningang laban nito kontra AFP sa Game 1 ng Best of 3 Series. Madepensahan kaya ng Lady Gunner ang kanilang titulo para makuha ang back-to-back title? O maagaw kaya ng Lady Patrollers ang bagong titulo para sa kampyonato ng Liga ng Public Servants? Matatanda ang nakuha ng PNP Lady Patrollers ang unang sagupaan laban sa AFP Lady Gunner sa opening game ng Season 2 sa Rizal Stadium, Manila noong March 10, 2024. At sa huling laban, matirang matibay ang paghaharap ng AFP at PNP upang makuha ang titulo ng Season 2 Grand Champion at maibahagi ang 1 million pesos cash prize sa kanilang napiling benepisyaryo. Sa UNTV Sports, maraming salamat at nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Dahil dito sa Charity Sports League na ito, marami tayong matutulungan. And then, binigyan po kami ng chance na i-showcase ulit yung talent namin, yung passion namin sa volleyball. And sana po magtuloy-tuloy na po para mas marami po tayong matulungan. Maganda talaga itong concept, sir, kasi makakatulong po tayo sa ibang organisasyon na nangailangan talaga. Yung marami tayong matutulungan, tapos yung mga tao maging happy din sila. At least kami, may naitutulong kami kahit konti lang yung naibigay namin sa kanila. At least nakatulong kami sa kanila. Then happy talaga kami sa UNTV kasi maganda yung project nila sa mga tao talaga para matutulungan yung mga tao na nangangailangan. Thank you po sa mga tao nagsumusuporta sa PNP, lalo na sa PNP namin at sa unit namin dito. At sa family ko, thank you din. Sana hindi kayo magsawa ng sumuporta sa PNP. Patuloy po hanggang dulo po. Thank you po sa lahat-lahat. Nagpahayag naman ng suporta ang beneficiary ng AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers para sa nalalapit na championship round. We're so amazed and happy na kami yung pinili nila. Kaya we're so excited. Even if naglalaro sila, nag-YouTube kami, talagang tinitingnan namin and we're praying kasi yung efforts nila, yung dream nila na pagmanalo sila is for a cause. And a cause for the soldiers, the heroes of the armed forces of the Philippines. So, to the AFP Lady Gunners, I know how amazing are you. Kung paano nyo tinrain ang sarili para manalo para sa amin. So, for the support, nandito kami. Military Treatment Facility. Don't worry, nasa likod nyo kami. Unang-una po, gusto ko po magpasalamat kay Kuya Daniel Razon dahil kayo po ang naging instrumento para kami ay makatulong din sa iba. Naging inspirasyon din po namin kayo. PNP Volleyball Team, go! Kayang-kaya nyo yan. Sabi nga ng UNTV, win in sports, win for charity. So, go for the win tayo. Magcha-champion ang PNP para sa mga taong naghihintay sa atin ng tulong. At mangyayari yan sa tulong ni Lord. Salud po kami sa inyong lahat, PNP Volleyball Team.
mas galingan nyo palalo. Samantala, magbubukas naman ang UNTV Action Center Public Service Booth sa Smart Araneta Coliseum July 21, 2024, 1:00 ng hapon. Makikisa ang Department of Foreign Affairs o DFA para sa new passport application at renewal. Makakasama din ang Social Security System o SSS para sa members verification at help desk. Nandoon din ang Pag-ibig Fund para sa online verification ng membership at help desk para sa iba pang katanungan. Aabangan naman ang isang exhibition match ng ibang koponan sa Linggo, 3:00 ng hapon. Susundan naman ito ng bakbakan ng Lady Gunner kontra sa Lady Patrollers para sa Game 2, Best of 3 Series ng UVL Season 2 Championship. Mapapanood ito ng live sa social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas nakararami Pilipino ang kontento sa ginagawang hakbang ng pamahalaan sa West Philippine Sea batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, resulta ito ng Transparency Initiative ng pamahalaan. May nais namang marinig tungkol dito ang ilan nating kababayan sa SONA ng Pangulo sa Lunes. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang pagtaas ng bilang ng mga kababayan nating Pilipino ng approval nila sa effort ng ating gobyerno is a result of our transparency efforts. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na epekto ng Transparency Initiative ang latest survey result ng Social Weather Station kung saan mas maraming Pilipino ang kontento sa mga hakbang ng pamahalaan ngayon pagdating sa issue ng West Philippine Sea o WPS. Isinagawa ang survey mula June 23 hanggang July 1 kung saan tinanong ang 1,500 respondent. Kinomisyon ito ng think tank Stratbase ADR Institute. Ipinakita sa survey na 60% ng mga Pilipino ay nagsasabing sapat ang aksyon ng gobyerno tungkol sa pagpapatupad ng joint patrol at military exercise kasama ang mga kaalyadong bansa. 72% naman ang nagsabi na dapat magkaroon pa ng pakikipag-alyansa ang Pilipinas sa ibang mga bansa upang maipagtanggol ang karapatan sa West Philippine Sea. So we can say na effective ang transparency initiative natin. Although people are saying na hindi daw to effective as a solution to counter China. Pero from the very beginning naman, we have not said or claimed na this is a silver bullet sa problema natin ng West Philippine Sea. We go back sa objectives nito. And getting approval from majority of the Filipinos is a clear proof of its effectiveness. Ayon kay Commodore Tariela, dahil sa Transparency Initiative, nalalaman ng ating mga kababayan kung ano ang panganib na kinakaharap at pinagdadaanan ng mga sundalong Pilipino at Philippine Coast Guard sa tuwing nagsasagawa ng misyon sa West Philippine Sea. Babantayan lamang ang teritoryo ng bansa. So with this kind of survey result, nakakataba ng puso yan sa hanay ng Philippine Coast Guard at alam ko sa hanay din ng Armed Forces of Philippines ay nakakapagpasaya sa amin ito because we know for a fact that majority of the Filipino people support our efforts. At pinahahalagahan nila ang paninindigan ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines sa pagtindig sa ating laban sa West Philippine Sea. Ang National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS nagpapasalamat sa naging resulta ng Social Weather Station Survey. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng NTF-WPS na hindi man lahat ng Pilipino ay may kamalayan sa issue ng WPS. Subalit, mas marami na ang nakakaalam ng kahalagahan nito sa pangmatagalang kapayapaan, seguridad at pag-unlad ng ating bansa. Nagpapakita rin ang resulta ng survey ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga paraang hindi agresibo at escalatory upang tugunan ang problema ng bansa sa WPS.
Tinanong namin ang ilan sa ating mga kababayan tungkol sa issue kung kontento sila sa hakbang ng pamahalaan sa WPS at ganito ang kanilang tugon. Nagiging kontento kasi po para lang mag-trigger nung kaguluhan kasi what I understand, we are not ready for a big war. So ang iniisip po ng gobyerno, parang tayo rin bilang mga magulang, wag natin suungin yung hindi natin inaakala dahil ang kaguluhan madaling pasukan. May ang kawawa yung mamamayang Pilipino na definitely tayo ang maaargabyado kung sakasakali. Hindi man po ako nakukulangan pero po, siyempre po, masang-ayon pa rin po ako sa ginagawa ng gobyerno natin. Si Kay, residente mula sa Palawan, hindi naman kontento sa ginagawang hakbang ng pamahalaan sa WPS. Aniya, sila ang pangunahing naaapektuhan sa agresyon ng China. Nakukulangan ito sa hakbang ng Pangulo. Inalimbawa niya ang June 17 incident kung saan may naputulan ng isang daliri sa sundalo. Aniya, naging tahimik ang Pangulo ukol dito. Parang wala kasing action sa kanya kay President. Parang hindi siya gumagawa ng moves para matutukan yung nangyayari. May panawagan din sila sa nalalapit na SONA na ibig sana nilang mabanggit din ng Pangulo. Sana lang po ang maano niya, though impossible, na magkaroon sila ng mutual talagang yung China at saka Pilipinas, hindi yung kung sino-sino. Sana sabihin ng Pangulo natin na nagkasundo na sila ng China at titigilan na ng China na nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Sana po, mas bigyan niya pa ng 100% na suporta ang mga ating mangingisda. Siyempre po, susuportahan niya, bibigyan niya ng mas maraming benepisyo para sa mga mangingisda. Ngayon sa panahon ngayon dahil nagkakagulo nga sila sa West Philippine Sea. Para sa akin, siguro mas maganda na yung katulad niyan tutukan din ni President yung West Philippine Sea natin na kasi unang-unang naapektuhan yung mga taga Palawan. Para sa akin lang, tutukan niya din, bigyan niya rin ng atensyon yung mga ibang mga problema doon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong maghain ng petisyon sa Korte Suprema ng mga medical professional kaugnay sa paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay matapos iutos ng Department of Finance na ibalik sa Bureau of Treasury ang nakatenggang pondo ng state insurance na umaabot sa halos 70 bilyong piso. Ikinagulat naman ng isang grupo ng private hospitals ang umano'y excess fund kayong bilyon-bilyon pa ang utang ng PhilHealth sa mga ospital bunsod ng nagdaang pandemya. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Kulang yung kanilang due diligence. Hindi lang dapat legal ang kinonsulta nila, dapat kinonsulta nila yung may-ari ng pondo. Dapat kinonsulta nila ang taong bayan dahil ang PhilHealth ay pondo ng bayan. Dismayado ang mga medical practitioners sa inilabas sa circular ng Department of Finance o DOF na ibabalik sa National Treasury ang nasa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa mga grupo, dapat ay ginamit ang pondo ng PhilHealth para mas mapabuti ang benepisyo lalo pa ng mga mahihirap na mamamayan. Ang pakiusap po namin, dagdagan na lang po yung benepisyo para mas medyo gumaan naman po ang kahirapan ng mga Pilipino. Paliwanag pa ng mga grupo ng medical practitioners, labag sa batas ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth alinsunod sa Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Law. May pamamaraan din anya sa pag-aamyenda sa naturang batas at hindi maisasantabi lang ng Appropriations Act. Kaya upang ang issue na ito ay ma-resolve, ay minaparapat namin na mag-file ng isang petition sa Supreme Court questioning the legality and the constitutionality ng paglipat o pag-transfer ng pondo ng PhilHealth sa General Fund.
Plano ng mga medical worker na maghain ng petisyon sa Korte Suprema pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaasa ang mga grupo na mahadlangan ito ng Pangulo na may kapangyarihan nila upang matutulan ang paglilipat ng pondo. Isang formal na sulat na pirmado ng mahigit 60 grupo ng mga medical practitioner ang ipapadala nila para umapila sa Pangulo. Nagtataka naman ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI kung bakit may sobrang pondo ang PhilHealth na hindi ginagamit. Gayong may malaking bayarin pa umano ang mga ito sa mga ospital na umaabot pa ng 4 hanggang 6 na bilyong piso. Mula pa nila ito sa mga benepisyo ng mga pasyente, partikular na mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic simula pa noong 2021. Tataka lang siguro yung ating mga ibang hospitals na for the past 2 years ata or more than 2 years, meron pa silang ganyan na savings, na ibig sabihin bakit hindi yan pinambayad na lang at nagamit o kaya nagamit talaga ng ating mga ng PhilHealth para sa benefits ng ating mga members. Nakipag-ugnayan na ang UNTV News and Rescue sa PhilHealth ngunit tumanggi pa rin ito na maglabas ng kanilang panig. Una nang sinabi ng PhilHealth na hindi makaapekto sa kanilang obligasyon sa mga miyembro ang ibabalik na pondo sa Bureau of Treasury. Katunayan, itinaas na kamakailan ang mga benepisyo at packages gaya ng dialysis, breast cancer, stroke, high-risk pneumonia, asthma at neonatal sepsis. Isinasaayos na rin umano ang mekanismo o guidelines para maisama ang open heart surgeries, COVID-19 at 2 pang cancer packages. Ang Department of Finance naman, sinabi na may maiiwan pang 500 bilyong piso sa kaba ng PhilHealth para sa pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Patuloy ang isinasagawang rescue training ng UNTV sa mga personnel ng Rizal Police Provincial Office at mga force multiplier. Pang-4 na beses na ang ginagawang pagsasanay doon. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Tulong muna bago balita. At least mababawasan. Okay? So taas lang. And then, bawas. Kung wala kayong gasa, pwedeng gumamit ng panyo. Tingin po kayo sa pasyente, sir. Sir, sa pasyente kayo tumingin. Sa layuning mas maparami pa ang mga kawani ng gobyerno na may kaalaman sa larangan ng basic first aid, patuloy ang isinasagawang pagtuturo ng basic first aid and basic life support ng UNTV News and Rescue para sa Philippine National Police personnel at force multipliers na probinsya ng Rizal. Matapos ang isinagawang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Provincial PNP Rizal, members Church of God International o MCGI at ng UNTV, regular na ang sinasagawang training sa kanilang mga tauhan at force multipliers. We are partnering with our force multipliers and stakeholders para mas marami yung makakasama natin sa pagbibigay serbisyo. Kaya ang initiative na to is to provide them the needed skills in providing basic life or basic lifeguard support, lalo na sa mga sakuna and other emergencies. We believe dahil ang UNTV may mga kaukulang skill at expertise lalo na sa rescue, sa larangan ng rescue. At yan po ang kailangan natin ngayon, sa lahat, sa kalsada, mapakalsada yan, sa mga kabahayan, sa community. Pag may mga emergency, kailangan makatulong tayo agad at makapagbigay ng serbisyo and assistance doon sa mga kababayan nating nangangailangan. So kailangan may skill sila, lalo na yung basic life support, yung emergency management, and other public safety services. Ito na ang pang-4 na training na isinagawa sa mga piling empleyado at volunteers na probinsya upang mabigyan sila ng kaalaman sa mga essential skills ng basic wound management, basic splinting and bandaging techniques, at hands-only CPR. Sa pang-araw-araw na duty namin bilang isang pulis, talagang magagamit namin to dahil unang-una, patroller ako. Hindi natin alam mga aksidente at mga sakuna.
na maaaring mangyari sa ating mga kababayan. At kung meron mang di kanais-nais na mangyari, ay magagamit natin itong first aid. Dagdag kaalaman at skills para sa mga kapwa public servants ang isa sa mga layunin ng dalawang grupo upang mas maparami pa ang matulungan sa mga panahon ng trahedya. Mas nadagdagin yung aming kaalaman, yung mga natutunan namin, yung mga proper way, pagbubuhat ng rescue lifting, pag-CPR. So malaking additional yun. Kasi lahat naman tayo talagang kailangan natin malaman kung ano ba yung tama. Kasi para mas madali nating ma-execute yung ganitong trabaho sa pagdating ng may mga sakuna. Sa mga ganitong inisyatibo, magpapatuloy ang UNTV News and Rescue, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno para sa lalo pang maabot ang mga kababayan nating mga kailangan ng tulong. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shout out kina Meredith Mori, Elmer Olandria, Jambling Parina, Jocelyn Almendral, Julie Cristal at Rosauro Sebastian. At narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 3 buwan, Kapitulo 1, versikulo 4. Na nagsasabi, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.